Pumalag si Senator Judge Alan Peter Cayetano at ilan pang minority senators sa investigasyon ng NBI sa manoy manumalyang mga proyekto sa 2019 SEA Games. Si Cayetano nagsilbing chairman ng organizing committee nito sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, 2019 pa itong SEA Games, bakit ngayon lang ito nakita at inimbestigahan ng NBI? Jiggy, ang sinasabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, marites na akusasyon. Ganyan niya isinlarawan, yun daw sinasabi ngayon ni NBI Director Melvin Matibag na akusasyon at desisyon na paimbestigahan yung di umano ay irregularidad sa ilang pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan natin, tama ka Jiggy, sa sinabi mo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang naging chairman ng Organizing Committee ng Philippines para sa 2019 SEA Games. Himayin lamang natin itong puntong ito kung bakit tila nagkakabangayan yung dalawang partido. Noong nakaraang Lunes kasi, Jiggy, nakiusap ang prosekusyon sa impeachment court na kung pwede mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag sa impeachment court. Dapat kasi next week pa siya, pero ang sinasabi ng prosekusyon, baka pwedeng itong nakaraang Tuesday na siya iharap dahil nga nakiusap daw si Matibag na kung pwedeng mapaaga siyang isa lang sa witness stand dahil meron siyang convention na a-attendan sa Bangkok, Thailand. Pero alam mo, Jiggy, hindi pumayag dyan ng ilang senador, particular Senator Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon niya yan. Nasabi niya, mahalagang testigo si Matibag, sila daw, kahit naman daw yung mga senador, may mga dapat na lakad pero hindi nila pinuntahan dahil ang lahat nakatutok sa impeachment trial, so dapat daw unahin yung impeachment trial. Kaya ang naging desisyon ng impeachment court dyan, hindi paharapin sa Matibag nitong nakaraang Martes at bagkos ay sa susunod na linggo na nga. So ang tanong ngayon ni Senator Alan Cayetano, tinatakot daw ba siya ng witness o nakatakdang maging witness sa impeachment court na si NBI Director Matibag. Kahapon kasi sa isang panayam, sinabi ni Matibag na meron silang nakuhang mga impormasyon na di umano mga unliquidated funds kaugnay sa mga infrastrukturang ipinatayo kaugnay sa 2019 SEA Games. Pero yun nga, ang tanong ni Cayetano, bakit kailangan pang i-anunsyo kung may investigasyong gagawin kaugnay niyan? Ano ba ang magiging implikasyon niyan sa integridad niya bilang isang senator judge, gayon din sa impeachment court? Narito ang bahagi ng manifestation kanina na isinagawa nila Cayetano sa loob ng impeachment court. Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. He could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court. At may sagot ba dyan si Matibag? Yes, sa paglilinaw nga ni NBI Director Matibag, hindi naman siya nakikipagbangayan kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi rin daw totoo na basta inungkat lang nila itong issue na to. Basta ang alam lang daw nila o nakarating na impormasyon sa kanila ay yung gaya ng sabi ko nga sa iyo, yung di umano'y mga irregularidad sa pondo ginamit at infrastrukturang pinatayo para sa 2019 SEA Games. At sa katunayan, Jiggy, nagbuo na nga raw ng task force ng NBI para imbestigahan yan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, will always go where the evidence will lead us. Anong pananaw naman dito ng ibang senator judges?
Agad ding tumayo kanina sa impeachment court ang kapatid ni Senator Alan Cayetano na si Senator Pia Cayetano dahil para sa kanya, nakakabahala daw yung mga statements na ganito na pag-aanunsyo ng pag-iimbestiga sa isang senator judge. Malinaw daw kasi na tila ang intensyon ayon kay Senator Pia Cayetano ay guluhin o di-distract si Senator Alan Cayetano sa kanyang nagiging performance sa impeachment court. Gayong isa na nga lang daw si Senator Alan Cayetano sa dalawang natitirang abogado sa minority bloc. So para kay Senator Pia Cayetano, hindi karapat-dapat na may mga ganitong tila pananakot daw na ginagawa sa mga senator judge. At ini-encourage nga rin niya yung kanyang mga kasamahan sa impeachment court na huwag pumayag na gawin ito sa kanila na takot-takutin daw sila ng isang witness. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Di tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nang gaganti. Men, sinimula na rin ngayong araw ang oral argument sa pagpapasagpina sa bank at tax records ni VP Sara. Anong argumento ng prosekusyon at depensa dito? Alam mo, Jiggy, maganda rin talaga yung palitan ng puntos at argumento ng prosecution at defense kaugnay nga dyan sa request na ipasapina yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ang tumayo para sa prosekusyon ay si House Prosecutor Chel Jokno. At punto por punto ipiniliwanag niya kung bakit dapat ilabas ng impeachment court yung mga dokumento na yan. At ayon nga sa kanya, hindi confidential ang katotohanan. Pangalawa, kailangan daw ilabas ang nasabing mga dokumento, AMLAC, tax at bank records para daw mapatunayan yung mga akusasyon na di umano. May mga hindi dineklarang yaman si VP Sara sa kanyang mga salin at nag-amas daw siya o nagkaroon siya ng yaman throughout the years, Jiggy, na hindi daw sasapat or magmamatch doon sa kanyang kinikita. At maging ipinunto rin ng prosecution, Jiggy, na maging sa bank secrecy law, ang sinasabi daw na exception ay kapag nasa impeachment case pwedeng ilabas yung mga bank records na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng prosecution o yung kanilang mga puntos sa pagkakataong ito, Jiggy. Walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth. At Jiggy, si Attorney Michael Powa naman ng defense team ang tumayo at naglahad ng kanilang puntos. Una, sinasabi niya hindi pwedeng basta gamitin yung subpoena powers o yung pagpapalabas at pag-i-issue ng subpoena para lang sa isang fishing expedition. Kung baga, ang sinasabi ni Attorney Michael Powa, hindi daw pwedeng gawing tradisyon yung mag-aakusa ka ngayon tsaka ka nalang maghahanap ng pruweba. Tila ganun daw kasi yung nangyayari na puro akusasyon sa bise pero wala naman daw naka-attach na matibay na dokumento. At kung yung prosecution, binring up nila yung bank secrecy law na merong exemption dyan, pwedeng ilabas yan. Kung may nasa impeachment trial yung inaakusahan, meron ding batas na inilabas ang depensa at sinabi naman nila,
Pero according naman sa tax code, hindi pwedeng basta ilabas yung mga BIR o tax documents ng isang tao kahit pa sa anumang sitwasyon. Pwera na lamang kung papayagan o lalagdaan yan ng Pangulo. Pakinggan naman natin, Jiggy, ang puntos ng depensa kaugnay dyan sa pinapasapinang dokumento ni VP Sara. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Matapos yung paghaharap na yan ng kampo ng depensa at ng prosecution, Jiggy, nagkaroon ng caucus o closed-door meeting ang mga senator judge. Supposedly kasi, Jiggy, dapat ay pagkatapos niyang meeting na yan, magkakaroon na ng desisyon kung ipapasipina ba o hindi yung mga records na yan. Pero paglabas ng mga senador, pasado alas 5 ngayong hapon, ay sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na napagkasunduan nila na sa Lunes na lamang sila magbibigay ng desisyon para mas mapag-aralan pa ng mga senator judge yung kada puntos na inilabas sa prosekusyon at depensa at bibigyan sila ng pagkakataon ng mga senator judge na magtanong both sa prosecution at defense camps before they arrive into the decision whether to subpoena or not those records. Yan muna ang latest sa impeachment trial day 6. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.